Simula nang mabiyuda ang tita ko sa edad niyang 45 years old, ay hindi na siya muli pang nag-asawa. Sa magkakapatid ni na Papa, ang tita ko, na itago na lang natin sa pangalang Claudia, ang pinakamay kaya sa buhay dahil nakapangasawa siya ng ibang lahi. Sa totoo lang ay hindi kami close ng tita Claudia at ako lang ang bukod tangi niyang pamangkin na hindi nagdaan sa kanyang pudera. Halos lahat kasi ng aking mga pinsan, kung hindi man direktang nanirahan sa kanyang tahanan para pag-aralin, ay nagiging takbuhan naman siya kapag kailangan ng tulong pinansyal. Maraming taon nang lumipas, nagkaroon ako ng maraming karanasan pagdating sa love life at nakasanayan ko ang makisalamuha sa ibang tao. Sabihin na lang natin na naging masterpiece ko ang pambubola. Nasa pagtatapos ng pag-aaral at sa pagkakaroon ng trabaho naming magpipinsan at mag-asawa ang karamihan, merong nabuntis at merong nakabuntis at sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at naglabasan ng samot-saring app, isa ang magkakapatid ni na Papa sa binuklod at tinipo ng social media. Sinabi sa akin ng tita Claudia na huwag na lamang akong mag-asawa at i-enjoy na lang ang pagiging solo sa buhay kung sa aking pagkakaroon ng pamilya ay matutulad lamang din ako sa ilan sa kanyang anak at aking mga pinsan na asa sa magulang. Sa paglipas ng araw, linggo, buwan at taon through social media, dahil hindi ako pala attend sa nagiging gathering ng aming pamilya kapag may okasyon, naging close kami ng tita Claudia. At noong minsan na ayain ko siyang lumabas para kumain, hindi ko inisip na pagbibigyan niya ang aking paanyaya. Sa loob ng ilang taon, noon lang ulit kami nagkita sa personal na dahil sa ayos ng kanyang gayak at plakadong pangangatawan ay nasabi kong, "Naks, tita, parang dalaga lang eh." Na siya naman hampas sa aking balikat ang naging sagot, sabay-sabing, "Totoo nga ang balita, bolero ka nga." Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Simula nang magkahiwalay sina Mama at Papa, naging epektado noon ang pag-aaral naming magkakapatid. Dahil lalaki ang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang aking mga magulang, sa aming tatlo na magkakapatid, walang napunta kay Mama. Kaming tatlo na magkakapatid naiiwan sa aming lolo at lola kapag merong trabaho si Papa. Hanggang sa ang pansamantalang gabay ng aming mga lolo at lola naging habang sila'y nabubuhay dahil sa pagiging construction worker ni Papa, nakatagpo siya ng ikalawang babae na pupuno sa kakulangan ng kanyang puso. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Manuel, 37 years old. Eto, may GF. Pero yung GF ko, may asawa at may dalawa silang anak. Mali ito pero sasabihin ko sa inyo na kung minsan ang tunay na ligaya nasa may asawa. Katulad ng ibang madlang tao dito sa mundong ibabaw, isa ako sa nang isilang ay hindi pinalad sa pamilya. Bukod sa mahirap ang nagisnan kong pamilya, noong ako'y elementary, nagkahiwalay pa ang aming mga magulang at tuluyan kaming naging laki sa lolo at lola noong si Papa makahanap ng pag-ibig dahil sa paghahanap buhay. Bilang panganay sa aming tatlo na magkakapatid, hindi naging madali ang aking naging sitwasyon. Pero bilang namulat sa hirap ng buhay at kita mismo ng aking dalawang mata kung paano nagsimula ang problema ng aking mga magulang at nauwi sa hiwalayan, ay hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Iyon lang kasi ang nakikita kong paraan para maging iba ang aking kapalaran. Bilang panganay sa aming tatlo na magkakapatid at wala namang source of income ang mga taong nagpalaki sa amin,
Hindi pa ako nakakatapos ng elementary, nagbabanat na ako ng buto para magkaroon ng income at kaming magkakapatid may magasto sa pag-aaral. Siyempre hindi naman lahat ng iyon sinalo ko. May tulong din mula sa mga taong nakapaligid sa amin. Nakalaunan dahil meron din namang sari-sariling pamilya ang mga kapatid ni Papa. Naisip kong huminto na lamang ng pag-aaral, lalo na noong high school na kaya ko nang kumita ng malaking halaga at ibigay na lang ang daan ng pag-aaral sa aking dalawang kapatid na babae. Pero hindi pumayag sina lolo at lola. Mabuti raw akong anak at kapatid kung gagawa din lang naman raw ako ng paraan para makapag-aral ang dalawa kong kapatid, ang aking sarili isama ko din. Dahil hindi ko raw basa ang hinaharap at mainam na sa hinaharap, meron din akong alas na magagamit at yun ay ang edukasyon. Hindi gaya ng ibang estudyante na nagsasabing high school ang pinakamasayang taon ng pag-aaral, sa akin ay hindi. Masaya, oo, aminado ako doon. Pero hindi ko kayang sabihin na pinakamasaya. Dahil tuwing matatapos ang isang linggo, ang tumatakbo sa aking isip habang nasa loob ng paaralan, kung anong trabaho at magkano naman kaya ang aking kikitain sa loob ng 2 araw, which is yung Sabado at Linggo, na kung minsan nga pati Biyernes nilalaan ko na sa hanap buhay. Hindi rin ako nagkaroon ng jowa noong high school dahil ang galawan ko noon pang mature na personalidad na, school, bahay, trabaho. Nang makatapos ako ng high school, naghanap ako ng tao na pwedeng magpaaral sa akin kahit 2 taon lang sa college. At bilang kapalit noon, maghahanap buhay ako sa kanila. Noong mga panahon na iyon, active na ang Tita Claudia sa pagkuha sa aking mga pinsan at ang seste, gaya ng aking naisip na paraan, pero hindi ko pinatos yun. Sa halip, sa ibang tao ako nagbaka sakali. Hindi kasi maganda ang nabalitaan ko mula sa mga pinsan kong dumaan sa poder ng Tita Claudia. Nakatapos ako ng 2 taon sa college. Mahirap siya, promise. Nag-aaral at nagtatrabaho. Mahinam na lamang at maunawain ng mag-asawa na kumuha sa akin. Pero ang maganda, hindi ako nahirapan sa pera at pagkain. Nag-iisa akong working student nila na itago na lang natin sa pangalang Mr. and Mrs. Mendoza. Meron silang 2 anak na nag-aaral din pero mga high school. At ang kanilang negosyo, isang malaking grocery store at hindi naman kalakihang karenderya. Pero tinatao sila dahil maganda ang serbisyo. Taos puso akong nagpasalamat sa mag-asawa noong makatapos ako ng 2 taon sa pag-aaral at ang kanyang pamilya ang una kong inilibre sa aking unang sahod. Noong matapos ko ang una kong kontrata sa lugar namin sa Laguna, lumawas ako ng Manila. Di hamak raw kasi na mas malaki doon ang rate kumpara sa probinsya. Bagay na pagkahirap namang matanggap sa trabaho. At oo, mataas ang rate pero kumpara sa amin na moderate lang ang akin nagiging paggastos, nakakasabay pa ang sahod ko kahit may 2 akong kapatid na umaasa sa akin. Pero sa Manila, kada kilos kailangan gagastos. Iniwan ko ang Manila noong matanggap ako sa isang company sa Cavite na regular ako at mas mura ang boarding house at transportasyon kumpara sa Manila. Naging maluwag lamang sa akin ang lahat noong yung 2 kong kapatid kunin ng Tita Claudia at kanyang pag-aralin. Yun nga lang, katulong ang labas nila. At kapag nakaka-receive ako ng message mula sa 2 kong kapatid, alam ko na ang ibig sabihin nun, pera. Hindi kasi sila kasing palad ko pagdating sa nagpaaral. Noong makaluwag ako ng bahagya, ay doon ako nagsimula kumilala ng babae. Hindi na yun naging mahirap sa akin dahil kahit noong high school ako, alam ko na kung paano makisama sa hindi ko kakilala ng lubusan. Isang tip lang para magustuhan ka ng isang tao, mapalalaki man o babae. Dapat gawin mong masaya kang kasama at hindi kontrabida.
At kung magbibigay ka ng opinyon sa gusto niyang mangyari na sa tingin mo may konting sablay, explain mo lang ng maayos yung side mo. Sa gayon, hindi siya ma-offend. At isipin niya ang ginagawa o inumungkahi mo yun para makatulong. Itago na lang natin sa pangalang Maricar ang unang babae na aking naging jowa. Workmate ko siya at naging kasama ko siya sa linya. As a regular worker kasi, dagdag points yun para mapalapit sa iyo ang isang babae. Higit lalo sa katulad ni Maricar na single mom. At oo, siya ang unang babae na nakipaglaro sa akin ng bingo sa litra ng N. At kung saan, sa aking tinutuluyan. Nagtagal ng 6 na buwan ang aming relasyon dahil kahit na end of contract na siya, ay kami pa rin at siya mismo ang nadalaw sa akin kapag araw ng linggo. Hindi sa pagyayabang, dahil kung aking iisa-isahin, tatagal ang kwento, hindi lang 3 ang nabola ko na single mom. Yung iba nga, may asawa Isa na yung jowa ko ngayon. Ang technique, alamin mo at makinig ka sa kwento nila. Saka ka gumawa ng way para makuha mo naman ang para sa iyo. Sa totoo lang, pag nasanay ka, kahit alam mo sa sarili mo na gusto mo lang ng bagong recipe, ang bawat kilos mo, tila ba totoo at walang bahid ng kasinungalingan. Pero syempre, mas marami akong naging jowa na single. Meron ding taken na noong makilala ko, nagpanggap na single. Ayos diba? Yung isa nga doon, kabilang subdivision lang. Sa gabi, sa orig na BF. Sa araw, sa akin na sabit. Masama yon, huwag niyong gayahin. Sa buong buhay ko kasi, sa hirap ng aking pinagdaanan, although alam ko naman na meron pang di hamak na mas mahirap ang pinagdaanan kesa sa akin, pero sinabi ko sa sarili ko na hanggat hindi ako nagiging mayaman, hindi ako mag-aasawa. Sa gayon, hindi maranasan ng magiging pamilya ko ang hirap na tulad sa aking nakaraan. Iba na ang panahon ngayon, iba na rin ang ugali ng tao. At baka yung swerte ko mula sa ibang tao, hindi makuha ng mga magiging anak ko. Kung mayaman ako, kaya kong ibigay sa kanila yon. Ang sinabi ko sa aking sarili na hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ako nagiging mayaman, in short, stable sa buhay, ay siyang halos sinabi rin sa akin ng Tita Claudia noong minsan na sumama ako sa family gathering namin na hindi ko naman talaga ginagawa. Usually kasi, pag Pasko at Bagong Taon, nagsasama-sama ang mga tito at tita, pati nga si Papa Wala naman na akong paki doon, kung saan sila masaya, support na lang. Sinabi sa akin ng Tita Claudia na huwag na lamang akong mag-asawa kung matutulad lamang ako sa ilan sa anak niya. At ilan sa aking mga pinsan, may mga nabuntis, nakabuntis, ang iba'y nag-asawa, pero asa sa magulang. Enjoy ko lang raw ang buhay ng nag-iisa kaysa magbigay ng problema sa ibang tao. Ang Tita Claudia ay byuda at natigok ang mister niya noong ako'y 22 years old. Nasa Cavite ako ng taon na iyon at yung 2 kong kapatid nasa poder niya. Sa pagdaan ng taon at sa paglalim ng impluensya ng social media, online ko na lang sila nakikita. Dahil hindi ko trip ang trip nila at kapag araw ng Pasko at Bagong Taon, mas gusto ko ang nag-iisa o di kaya naman may iba akong kasama. Madalas pala, salubungin ng Bagong Taon at magpaputok. Si Tita Claudia ang madalas magtanong sa akin online kapag hindi ako sumasama sa kanila. Hanggang sa yung paminsan-minsan na pag-uusap namin maging madalas at mauwi sa pagiging close namin. Ako lang kasi yung walang gaanong pinagkakaabalahan sa buhay. Laging may oras pero pili ang trip na aking sinasamahan na nagustuhan ng Tita Claudia na para bang kami naging chatmate. Hanggang sa ayain ko siyang kumain sa labas at doon nga napansin kong kahit merong 4 na anak at puro na pamilyado, ang Tita Claudia, plakado pa ang pangangatuan. Na madalit sabi, abay may asim pa si tita. Na noong punahin ko nga, ay sinabihan akong totoo raw ang balita, isa raw akong bolero. Habang nagdi-dinner kami,
napag-usapan namin ang kanyang mga anak na ang 3 doon at may mga asawa't anak na sa kanyang puder at mga walang sariling bahay. Mabuti na lamang at malaki ang bahay nila na para bang yung kanilang kwarto ang ginawang assurance para bumuo ng sariling pamilya. Habang kami magkasama, nag-dinner at nag-coffee at kung ano-ano pa, ang masaya naming banding ay napalitan ng kanyang pagluha dahil sa paglalabas niya ng kanyang problema sa buhay. Naging tagapag-alaga ng apo na ni minsan hindi niya inisip na para bang sa pagkakaroon ng pamilya ng kanyang mga anak ay nawalan siya ng laya. At madalas nagiging problema niya ang problema ng mga anak na pati ang kanyang sariling savings para sa kanyang pagtanda na dadamay na. Magkaiba man ang hirap sa buhay meron kami, but I feel Tita Claudia. At tumawa lamang siya noong sinabi kong, hayaan mo tita, pagtanda mo, ako ang mag-aalaga sa'yo.